Kung why did you not vie for the speakership? It's not up to me, di ba? It's not up to me. It's what my colleagues want. Kung ano yung gusto nila. Pero kung di ba na nakaraan sinabi niyo na mayroong mga... Hindi, sabi ko, syempre, yun na nga yung sinasabi ko bakit sila natatakot? Because of the post-enactment. Di ba, hawak ng Office of the Speaker yung MAIC, hawak yung AIX, hawak yung tupad. O kung di ka bumoto, pwede hindi i-release kasi nga nagre-request kami doon eh. So hindi pa pwede yan kasi yan na nga yung dineclare na unconstitutional. Ang sabi ng Korte Suprema, pag naipasa yung budget, wala nang intervention yung Congress. So ibig sabihin, pag naipasa na yan, hindi na dapat ka humihingi doon. Kung hindi, doon ka sa department, hihingi. Bakit kami dito humihingi ng pondo? Di ba dapat sa department kami hihingi? Kasi doon nakalodge yung ano. Sir, naniniwala kayo maraming racket sa flood control projects? Ano masasabi? Hindi lang sa flood control projects, sa mga projects. Pero syempre, yun yung nakita ni Presidente, di ba? Nung nag-iikot siya. Tsaka kami, nabotas kami, di ba? Syempre talagang, I feel passionately about the flood control projects, di ba? Sir, ano po lang, 7-7 scheme na ba yung pinapagin ko naman? Totoo. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Ano masasabi? Alam ko eh, nabigyan ako nung pumunta ako eh. O ngayon, kung sinong congressman ang mangit pagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Sabi ni Pang Joey dati hindi. O sige, sabihin mo, punta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo eh. Oh. Ano yun, sir? Ano yung bondonizer? Hindi, yan yung ano, di ba? Pag sumama ka sa bagong, ano ba yun? BPSF. BPSF. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AIX, 7 million MAIP, 7 million tupad yata. Ganun. O di ba post-enactment na naman yun, di ba? Yan yung tinatawag na pork barrel. Kasi pork barrel, nare-release kung kanino mo gusto, hindi based doon sa budget. O sinong congressman makikipagtalo sa akin na hindi totoo yan? Pakitaan kami ng cellphone. Papakita ko, may message yan, na i-release sa'yo. So open din kayo, sir, doon sa hashtag open by cam? Open ako sa open by cam. Pero sabi ko nga, hindi lang naman doon nagsisingit sa open by cam. Ang mas importante is doon sa small committee. Small committee, ilang tao lang yon. Tsaka, di ba dapat, dito may minutes. Di ba? Lahat ng proposal mo, kung tinanggap o hindi. Doon sa small committee, wala namang minutes yun eh. Magugulat ka lang, pag tanggap mo ng GAB, HGAB, iba-iba na. So, tapos sabihin na useless yung open by cam, kung meron pa rin yung small committee. Hindi, okay. Hindi, okay. Yun yung first step kasi kami muna magpapasa. So doon pa lang sa House, dapat wala na yung small committee. 2 beses kasi nagkakaroon ng insertion dyan, di ba? Isa, doon sa small committee. Okay? Kasi doon nagbabago, di ba? Second, doon sa BICAM. At dapat doon sa BICAM, ang pwede mo lang baguhin, technically naman sa BICAM, is yung disagreeing provisions lang. Okay? Kaya maganda yung sinabi ni Presidente, if he has to veto the budget, he will veto it. Sir, in short, pwede bang sabihin na pinupolitika ni Speaker ang budget to his advantage? In your view? Do I have to say it? Is it? Hindi. Okay. Basta sinabi ng Supreme Court, walang post-enactment. Walang action na kailangan sa Congress. Kasi nasa DSWD yan, nasa DOH, di ba? Bakit ka dito hihingi ng pondo kung naubos yung sayo? Hindi ba dapat dun sa department? Ngayon, baka kami magde-deny, hindi kami dito kumuha. Bakit tanong kami ng cellphone pag nag-request kami? Bakit kami may portal dito? I-deny nyo nga na may portal dito. Pag gusto mo na additional, papasok ka dun sa portal, dun ka magre-request. So, ibig sabihin, dito kami nagre-request. Sir, but So, natutuwa lang ako kasi yung reason ng hindi ko pagboto kanina is aligned with the most important message that the President delivered today. Sir, but why say this now? Why not raise it during the procedures last year? Doon sa budget? Yes. Because I've raised this so many times. That's why I want to free myself from being a majority para wala nang ano. Alam mo naman yung majority, you have to toe the line, di ba? Kaya nga umalis na ako sa majority. I don't have to toe any line. Sir, last na lang from my end. Oo. Tungkol kabuuan lang nung zona, score mo, meron bang mga hindi nabanggit na sana nabanggit pa? What's your comments sa zona? Hindi naman mababanggit lahat eh. Di ba? Aabutin tayo ilang oras dito. Ayan, nagsulat-sulat ako. Pero nung nakita ko na yung cleanser, okay na sa akin yun. Because doon sa sinabi ng Presidente yon, hindi lang yan sa flood control. Malaki ang mamimenos na pera pag nawala yung corruption doon sa mga projects na yan. So it's not only flood control. So kaya tuwang-tuwa ako. Sir, meron pang negotiations for you to be the appropriations chairperson? I mean, did you negotiate or did you bring this proposal? Hindi, di ba? I gave a statement, I think, kailan ba yun? Hindi naman 2 weeks, mga 1 week ago. 1 week ago. Sinabi ko naman din, basta walang dikta, di ba? Basta walang dikta.
Pero ngayon, mas okay na sa akin, mas masaya na ako na independent ako. Para at least Tsaka masaya ako na yung reason na pagboto ko ng independent ay tugma doon sa sinabi ni Presidente. Kasi where is he coming from? Saan ba siya nanggagaling? Hindi ba yung 2025 budget ang lahat naman nagsasabi it was a mangled budget? So tama yung reason ko ng pagiging independente. Kaya masaya ako. Dapat wala ng blanks. Ha? Wala ng blanks. Hindi, yun talaga hindi naman pwede. Pero pinaka-importante talaga dito, wala nang small committee. Bakit yung ibang, lahat ng bill na pinapasa namin, bakit walang small committee? Bakit yung budget lang? Di ba, ibig sabihin, aprubahan namin dito, tapos magugulat ka, pagbalik mo ng HGAB, iba na. Wala ka na pwedeng gawin kasi sa third reading, wala na pwede baguhin, di ba? Yes or no na lang yun. Kaya nga, importante yung second reading. So pag hindi sila pumayag, natanggalin yung small committee, ibig sabihin, may isisingit na naman patago doon. Dapat transparent, dito mo i-propose. Tapos sabihin ng approach chair kung tatanggapin niya o hindi. Pero sorry, magkakaroon ba ng independent bank sa House? Kasi parang 6 na kayo. Parang si Kong Alvin, chinichirk ka kanina naman eh. Sabi Ano? si Kong Alvin kanina. Saan? Sabi namin bumaba. Nawala na po. Pumapalakpak, sir. Kasi sa ngayon, 6 na kayo. Ah, ganun? Tingnan muna natin. Are you willing- With the Duterte block? Alam mo, politics aside, let's put politics aside, di ba? We will, basta, independent, para at least, independente kami gawa ng stand namin. Hindi ko pa sila natatanong kung ano talaga. Siyempre, si Alvin nakakausap ko, pero wala pa namang definite stand on issues, di ba? Ano pinag-usapan niyo pala? Hindi, pareho kami hindi makasuporta doon sa leadership. Di ba, naglabas rin siya ng statement. Unang-una, matagal na pong si Congressman Toby Chanco. Alam niya po na hindi po totoo na ang speaker ang may hawak sa mga pondo ng mga iba't ibang departamento. Ang mga departments pa rin po ang may hawak ng kanilang pondo at paano nila i-implement ang mga programa under their agencies. Ngayon, tungkol naman po sa sinasabi ni Congressman Chanco na bubuwagin yung sinasabi ng small committee, nasa karapatan din po niya bilang isang miyembro ng Kamara para maghain ng angkop na motion sa plenary para magkaroon ng tamang guidelines ang House. Ang sinasabi niya pong small committee ay matagal na po itong pinapractice in many congresses. Ito po ay isa sa mga mechanisms na ginagamit para maging efficient ang pag-consolidate ng mga individual amendments ng mga miyembro, which is well within the powers of the House of Representatives in the budget process. Again, alam po ito ni Congressman Chanco at bilang miyembro ng House, pwede po siyang mag-participate para magawan ng tamang action ng plenary. Yung tingin niya ay hindi nararapat at dapat may tama. The House has always been committed in ensuring that the budget will stay true to the needs of the country as prepared by the executive branch. At ginawa naman po at patuloy na ginagawa ng House ang kanyang trabaho, lalong-lalo na in making transparent the budget process here sa House of Representatives. At magtutuloy-tuloy ito sa 20th Congress. Si Speaker Martin Romualdez na din po ang unang nagmungkahi na buksan ng BICAM, hindi lang sa budget kundi sa lahat ng mga bicameral conferences.